Matagal ko na rin gustong makita to sa actual kasi yung mga dealership dito sa location ko, madalang silang magkaroon ng display at nag-message nga sa akin yung isang agent na meron daw silang available na unit. 2024 Toyota Hilux GR Sport. Mag-start tayo sa price niya. 2,172,000 pesos. Yung sabi dito, wala na siyang discount. As is na yung price niya. Yung bago dito, yung front grille niya at bumper. Para sa akin, mas maganda yung design nito compared dun sa Conquest or ibang Hilux. Mas malinis tignan yung Toyota lettering compared dun sa Toyota badge. Pero yung agaw pansin talaga yung white fender flares. Sa opinion ko lang, mas maganda kung in-extend ng konti yung mismong body. Para lang hindi sobrang lapad tignan ng fender flare. Maganda naman sana, pero medyo mukhang pinilit maging wide body. Para bang yung fender flare na lang yung nag-adjust para ma-achieve yung wide stance. Maganda yung design ng rims niya. Naka 265/65 R17 all-terrain tires. Mas maganda sana kung nilakihan pa ng konti yung gulong. Para lang mas bagay siya sa wide fender flares. Naka-disc brake na rin siya dito sa likod. Iba na rin yung shock absorber niya compare sa Conquest. Hindi ko lang masasabi kung maganda ba yung ride nitong GRS. Kasi wala silang test drive unit ngayon. Hintayin na lang natin mag-comment yung mga GRS owner kung may improvement ba or same lang yung ride quality. Naka-gloss black yung side mirror cover. Equipped na rin siya ng 360 camera at blind spot monitor. Gloss black na rin yung door handle niya. At syempre, keyless entry. Check natin yung interior. Yung door panel, hard plastic. Isipin na lang natin na durability ang priority. Leather armrest parang sa Conquest at yung power window control. Para sa top of the line, pareho lang yung side step board nito dun sa Hilux G na ginagamit ko. Medyo makitid siya na mahirap tapakan. Maganda yung car seat. Mix siya ng suede at leather. Para sa akin, mas maganda yung ganito compare sa all leather. Maganda yung texture at grip lalo na pag nakaupo ka na. Ramdam mo na makapit talaga siya. Power seat adjustment para sa driver side. Manual adjustment naman para sa passenger side. Dahil sa makapit yung upuan, kailangan ko pang umangat ng konti para lang maayos yung seating position ko. Halos same design pa rin yung steering wheel niya compare sa ibang Hilux. Pero ito, smooth yung leather niya. May red marking na rin siya dito sa taas. Meron din siyang paddle shifters. Plastic, pero mukhang okay naman yung quality. Meron din siyang cruise control. Halos same lang yung design ng gauge cluster niya sa ibang Hilux. Ang pinagkaiba lang, red yung needle niya. Naka 9-inch touchscreen display yung infotainment. Same lang din siya sa Conquest. Walang volume knob, wala ring physical button. May volume control sa steering wheel, pero iba pa rin yung may volume knob. Dual zone climate control, 4-wheel drive system, may rear differential lock at downhill assist control, at wireless charger. Pagdating sa visibility, same lang din siya sa ibang Hilux. Hindi sobrang laki ng A-pillar, kaya less blind spot. Maganda rin yung plastic trims dito sa interior. Mukha lang textured pero smooth siya. Wala nga lang siyang ambient lighting. Parang exclusive lang yun sa Conquest. Naka-red seatbelt naman dito sa GR Sport. Mas dark red yung color niya sa actual. Kung fan ka ng red color, sigurado na magugustuhan mo to. Same glove compartment sa ibang Hilux. Pero ito, meron siyang damper device. Hindi siya yung biglang bagsak na lang pag binuksan. Hindi ko lang sure kung ganyan pa rin siya kung sakaling may gamit na siya sa loob. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko para sa katulad ko na 5'7". Check natin yung space sa backseat. Hindi naman ako nag-e-expect ng spacious or maluwag na legroom. Nakaset na tong driver seat sa driving position ko. Ganito yung legroom sa Hilux GR Sport. Same lang din siya sa ibang Hilux. Okay lang din yung space niya. Makakapag-stretching ka pa rin naman kahit papano. Comfortable din yung seating position. Hindi siya yung upright or 90 degrees. Pagdating sa headroom, okay lang din siya. Kung mas matangkad ka sa akin, may space pa naman kahit papano. May rear AC vent na rin siya dito sa likod. Yung door panel dito sa likod, same na hard plastic siya. Naka-leather armrest at yung power window control. Color black na rin yung headliner niya. Same design and quality na rin yung dito sa back seat. Mix din siya ng suede at leather. Naka-red seat belt din dito sa likod. All leather nga lang yung dito sa gitna. Maganda yung sports bar or fashion bar dito sa GR Sport. Mas malinis siyang tignan compared dun sa Conquest. Parang spoiler na rin yung dating niya. Plastic nga pala yung material niya. Ito lang yung metal part. Halos same pa rin yung tailgate niya sa ibang Hilux. May parking sensor, may tailgate assist. Mas maganda kung nilagyan na to ng damper para lang mas ramdam yung pagiging top of the line. Hindi covered ng bed liner yung buong bed, kaya may konting siwang siya dito. Naka-gloss black na rin lahat ng badge. Sana pati sa mga lower variant, ganito na yung gawin ni Toyota. Pagdating sa style or design, depende pa rin yan sa personal preference. Kung ako yung tatanungin, kaya pa rin sumabay ng design niya compare sa ibang next-gen pickup. Pagdating sa engine performance, wala akong masabi. Kasi wala silang test drive. Comment nyo na lang kung sulit ba tong Hilux GR Sport or hindi. Palike na lang and subscribe. Paalam.